Yan po, is pong pinagpala sa bawat isa po sa atin. Amen. Purihin po natin ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, it's so challenging po mga kapatid, sapagkat hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari po sa iyo. Amen. Kaya po, yung pakiramdam po natin, merong pagkatakot po or pag-anilangan po. Amen. Sa tugon po o tawag po ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Meron din po yung mga sakripisyo na gagawin mo sa Panginoon. Amen. Yung gusto mo, amen, na hindi nakaalign sa kalooban po ng Panginoon, hindi nais ng Panginoon na kailangan mong i-let go. Amen. I-surrender po sa Panginoon. Amen. O kaya naman po, nais mong sundin ang kalooban po ng Panginoon, pero yung gusto mo yung masunod. Amen. Gaya na lamang po, dito lang Panginoon sa sitwasyon na to. O kaya na mais ng Panginoon, ikaw ay ipadala sa ibang lugar. Amen. Pero yung prayer mo sa Panginoon, Panginoon, yes, susunod po ako, pero dito lang sa mga lugar na to, meron kang demand sa Panginoon. Pero hindi pala po yung kalooban po ng Panginoon. Amen. Hindi yun yung nais ng Panginoon, sapagkat ang nais ng Panginoon ay gamitin ang buhay mo powerfully and mightily sa kanyang kaharian upang sa gayon ay mas maraming maabot na kaluluwa. Amen. Praise God. At sa pamamagitan ng iyong buhay, maraming makakilala po sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po, it's so challenging po na sumunod po sa Panginoon, sapagkat po aalis ka talaga sa comfort zone mo. Amen po mga kapatid. Ngayon po, gusto kong ibahagi po sa inyo ngayon yung apat po, amen, apat po na katiyakan sa pagsunod po sa Panginoon. Amen. Amen. Yung una po, yung katiyakan ng pagpapatnubay po ng Panginoon na matatagpuan niyo po sa Hosea chapter 1 verse 5. Anong sabi po dito mga kapatid? Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Ito pong verse na to mga kapatid, ito po yung patungkol po ito sa paghahanda sa pananakop. Amen. Sapagkat during that time po, kinausap po ng Panginoon si Josue. Amen. Pinapahanda po siya at ang buong Israel po, mga kapatid, sapagkat sila po ay tatawid po ng Ilog Jordan. Amen. Patungo po dun sa ibibigay ng Panginoon na lupain sa kanyang bayan. Yung ipinangako po ng Panginoon sa kanyang bayan, which is yung Israel po mga kapatid. Amen. Kaya po, ito pong verse po na to, ito po yung katiyakan na papatubayan po si Josue ng Panginoon. Ang sabi po dito, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Amen. Throughout the journey po mga kapatid, sa paglalakbay niya, sa pagsunod niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, notice here, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, amen, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen po mga kapatid. Tayo po ba mga kapatid, meron po ba tayong pagtawag sa Panginoon? Amen. Pero meron po tayong nararamdaman na pagkatakot po o pag-anilangan po na sumunod po sa Kanya. Amen. Gaya po ni Josue po mga kapatid, nagpapakita po dito na buong puso po siya sumunod sa Panginoon. Amen. Meron pong assurance po, meron pong katiyakan po ng pagpatnubay po ng Panginoon. Amen. Praise God. Ay nawa po ito po ay nagparimay po sa atin kung meron po tayo, tinatawag po tayo ng Panginoon sa isang gawain. Amen. Sa kanyang malaking misyon, tayo ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Because you know what, we cannot outthink God, hindi po natin maabot o marurok po ang kanyang kaisipan o. Amen po mga kapatid. And that's number 1 po. Amen. Sa pagsunod sa Panginoon, meron pong katiyakan po ng pagpatnubay po mga kapatid. Number 2 po, yung katiyakan po ng katagumpayan. Na matatagpuan po natin sa Josue chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito mga kapatid, basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka. Notice mo pang mga kapatid, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Amen. Meron po dito, sabi po dito, huwag kang susuway. Amen. Huwag mong susuwayin. Amen. Yung utos ng Panginoon o yung nakasaad po doon sa aklat ng kautosan ng Panginoon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Meron pong katiyakan po ng katagumpayan po sa pagsunod po sa Panginoon. Praise God. Pulihin po natin ang Diyos. That's number 2. And number 3 po, yung pagsunod po sa Panginoon, ang katiyakan, yung katiyakan po ng pagpapala po ng Panginoon. Amen. Na matatagpuan niyo po sa Hosea chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito mga kapatid, amen, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon
araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Notice here po mga kapatid, sabi po dito mga kapatid, pag ikaw ay pinagbulay-bulayan mo yung salita ng Panginoon at binasa mo siya, hindi mo lang siya binasa, kundi kinimeditate mo, binoy-bulay-bulayan mo yung salita ng Panginoon araw at gabi. Praise the Lord. Amen ang sabi po dito para masunod mo ang kanyang kalooban. At sa ganon, sabi po dito, notice here, sa ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Kung ikaw po ay susundin mo ang kanyang kalooban. Amen. Iyon po ay may kasunod po. Amen. Kasunod mo, nakatiyakan po ng pagpapala. Amen po ba mga kapatid? Amen. Magiging masagana at magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Praise. Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Ang sabi po dito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh ng iyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa. Sa balat ng lupa, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin nyo ang Diyos nyong si Yahweh. Praise God, purihin po natin ang Diyos. Ang sabi po dito, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos nyong si Yahweh. Purihin po natin ang Diyos, hindi lang patungkol dito yung pagpapalain ka ng Panginoon, amen, sa iyong sarili, pamilya, ministry mo. Amen. Ang sabi po dito mga kapatid, notice here, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Hindi ka lang pagpapalain ng Panginoon. Hindi lang yung mga kapatid mo, hindi yung ministry, hindi lang yung kung sa ano na to, kundi maging pagpapala ka ng community mo. Amen. Magiging pagpapala ka kung saan ka mandalin po ng Panginoon sa ibang bansa na mention po dito sa lahat ng mga bansa. Praise the Lord. Purihin po natin ang Diyos sa pagsunod po sa Panginoon. Meron pong katiyakan. Hallelujah. Kaya po sa pagsunod sa Panginoon po, number 1 po ay may katiyakan po ng pagpatnubay ng Panginoon. Gaya ng pagpatnubay niya kay Josue. Number 2, katiyakan po ng katagumpayan. Amen. And katiyakan po ng pagpapala po ng Panginoon. Na hindi ka lang pagpapalain po ng Panginoon yung family mo, amen, yung ministry mo, yung community mo, amen, kahit saan ka mandalhin, amen, magiging pagpapala ka sa buong mundo na to. Amen. That is the sign of the Lord sa ating pong mga buhay po mga kapatid. Sabi niya nga po sa Genesis chapter 1 verse 28, be fruitful and multiply. Ang design po sa atin ng Panginoon, tayo po ay namumunga. Amen. Ang design po sa atin ng Panginoon, tayo po ay lumalago. Amen. Praise God. Amen. Kaya nag-establish ng Panginoon. Amen. Ikaw ay pagpalain ng Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. And that's number 3 po mga kapatid. Number 4 po, ang sabi po dito, katiyakan ng presensya ng Panginoon na matatagpuan niyo po sa Hosea chapter 1 verse 9. Ang sabi po dito mga kapatid, amen, inulit po ito dito, sabi po dito, tandaan mo, abilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Praise God. Notice here, sabi po dito, amen, huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Praise the Lord. Meron pong katiyakan po na pag sa pagsunod mo sa Panginoon, meron pong yan na ang presensya po ng Panginoon ay kasama mo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po ni Moises, sabi niya po, Panginoon, kung hindi ka lang naman po kasama, hindi na lang po kami pupunta doon. Amen. Napakahalaga po ng presensya po ng Panginoon. Sapagkat po sa presensya po ng Panginoon, mga kapatid, meron pong kapayapaan, amen. Mayroong kagalakan, merong kasiyahan, at meron pong kalakasan, amen. Yung pong, di ba yung story po ni Saul pong mga kapatid, nung nawala po sa kanya yung presensya ng Panginoon, nawala sa kanya yung banal na espiritu, yung palagi na siyang natatakot, palagi na siyang nababagabag ng loob, si Saul po mga kapatid, amen. Sapagkat po, ay wala na sa kanya yung presensya, wala na sa kanya yung banal na espiritu, amen. Kaya po, napakahalaga po nung presensya po ng Panginoon, amen. Kung saan ka man nilalagay ng Panginoon, amen. Mahalaga po kasama mo po ang presensya po ng Panginoon. Sapagkat sa presensya ng Panginoon, merong kapayapaan, merong kalakasan, merong kagalakan, merong kasiyahan po na nararamdaman mo sa iyong buhay. Amen. Na kahit di ba mga kapatid, walang-wala ka na. Amen. Kapag kasama mo ang Panginoon, masigit ka pa sa mayayaman sa buong mundo. Amen. Kahit 20 pesos na lang yung dala-dala mong pera. Amen. Praise God. Pero yung iba yung nararamdaman mo. Amen.
Praise God, yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, kahit marami ka ng problema nararanasan, amen, kabila-kabila nararanasan mo mga problema, praise God, pero pagkasama mo ang presensya po ng Panginoon, binibigyan ka nito ng kapayapaan, amen, binibigyan ka nito ng solusyon sa lahat ng bagay, amen, praise God, praise the Lord, hallelujah. Ano po mga kapatid, sa pagsunod po sa Panginoon, amen. Ito po yung mga apat na katiyakan. Katiyakan ng pagpatubay po ng Panginoon. Katiyakan po ng katagumpayan. Katiyakan po ng pagpapala at katiyakan po ng presensya ng Panginoon po mga kapatid sa pagsunod po sa natin sa Panginoon. Yes po, it's so challenging po. May mga sakripisyo po tayong gagawin sa pagsunod po natin sa Panginoon. Amen. But pag tayo po ay buong puso na sumunod sa Panginoon, na gaya po ni Josue, amen, si Josue po ay nakarating po doon sa lupang ipinangako po ng Panginoon, sa promised land. Amen. Si Josue po mga kapatid ay naranasan niya po yung pinangako po ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Nawa po ito nagbigay po sa atin ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Amen. Hanggang sa susunod po ulit ang pagbabahagi ng kanyang salita. At maraming salamat po sa patuloy po na nagsusuporta nitong gawain po ng Panginoon. Nawa po patuloy po tayong pagpalain at patuloy po tayong gabayan ng Panginoon. Maraming salamat po and have a blessed day.